nga natin muna, Panginoon. Hallelujah! Isa nga malakas, hallelujah! Amen! Kamusta po ang linggo natin? Parang yung nag-isip. Sagutin mo. Amen! So, bago po ang lahat, tayo po muna yung manalangin. Let's close our eyes. Hallelujah, Father. Hallelujah, Jesus. Panginoon, maraming salamat po, Panginoon, sa gabing ito, Panginoon, na tinipon mo po ulit kami, O God. Lord, right now, O God, we ask, O God, your Holy Spirit, O God, to be upon this place, Father God. Lord, itago mo nga po ako sa iyong likuran, Panginoon. Father God, just speak through me, Panginoon, that your message will be heard this night, Panginoon. Lord, open the hearts and the minds of your people, Panginoon, that you may reveal your will to us, Father God. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Father God. Thank you, Holy Spirit. All glory and honor to you, Father. In Jesus' mighty and holy name. Amen. Amen. First time daw, kaya ano. Amen. 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 Ang topic na natin ngayon, gawin ito. Hello. Kanina. Praise. Amen. Ang topic po, ay, ang lakas. Ang topic po natin ngayong gabing ito, galing sa Panginoon, ang mensahe po ng Panginoon para sa ating gabing ito, ay disappointment is His appointment. So, marahil sa mga matatagal ng Kristiyano, narinig nyo na yung gantong quote, kumbaga sabi nga nila, cliche na ito sa mga matatagal ng Christians. Cliche. Ibig sabihin, karaniwan ng narinig. So, ang main passage po natin comes from the book of John, chapter 11, verses 17 to 44. Basahin po natin sa Tagalog. Sabayan niyo po ako magbasa. 17. Amen. John 11, verse 17. English po kasi yung Bible ko. Basahin natin sa Tagalog. Gising po ba lahat? Yes! Sabayan niyo ako magdasal. Magbasa. Magdasal din kayo. Amen. Verse 17. Kaya't nang dumating si Jesus, ay naratnan niyang 4 na araw na siyang nalilibing. Ang Betanya ay malapit sa Jerusalem, na may layong 15 estadyo. At marami sa mga Hudyo ang nangaparoon na kay Marta at kay Maria, upang sila'y alubin tungkol sa kanilang kapatid. 20. Si Marta nga, nang marinig niyang si Jesus ay dumarating, ay yumaon at sumalubong sa kanya. Ngunit si Maria ay nanatiling nakaupo sa bahay. Sinabi nga ni Marta kay Jesus, Panginoon, kung ikaw sana'y narito, disin ang kapatid ko ay hindi namatay. At ngayon man na may nalalaman ko na anumang hingin mo sa Diyos ay ipagkakaloob sa iyo ng Diyos. Sinabi sa kanya ni Jesus, magbabangon uli ang iyong kapatid. Si Marta ay nagsabi sa kanya, nalalaman ko na siya'y magbabangon uli sa pagkabuhay na maguli sa huling araw. Sinabi sa kanya ni Jesus, ako nga ang pagkabuhay na maguli at ang kabuhayan. Ang sumasampalataya sa akin, bagamat siya'y mamatay, gayon may mabubuhay siya. 26. At ang sino mang nabubuhay at sumasampalataya sa akin, ay hindi mamamatay magpakailanman. Sinasampalatayaan mo baga ito? Sinabi niya sa kanya, oo, Panginoon. Sumasampalataya ako na ikaw ang Kristo, ang anak ng Diyos. Sa makatuwid, bagay ang napaparito sa sanglibutan. At nang masabi na niya ito, ay yumaon siya at tinawag
nalihim si Maria ng kapatid niya na sinabi, ang guro ay narito at tinatawag ka. At siya nang marinig niya ito ay nagtindig na madali at pumaroon sa kanya. Hindi pa nga dumarating si Jesus sa nayon, kundi naroroon pa sa dakong kinasalubungan sa kanya ni Marta. Ang mga Hudyo nga kanyang mga kasama sa bahay at sisialiw sa kanya. Pagkakita nilang si Maria na siyang nagtindig na madali at lumabas, ay nagsisunod sa kanya na inaakalang paroroon siya sa libingan upang do'y tumangis. Si Maria nga, pagdating niya sa kinaroonan ni Jesus at pagkakita sa kanya ay nagpatira pa sa kanyang paanan na sinabi sa kanya, Panginoon, kung ikaw sana'y narito, disin ay hindi namatay ang aking kapatid. Sige, hanggang doon po ba? Ang haba po kasi. Disappointments. Sino po ba dito ang hindi pa na-disappoint? Pag may tumaas ang kamay, ikaw na. Ayun. Disappointments. Ano po bang ibig sabihin ng disappointments? According to Wikipedia, disappointment is the feeling of dissatisfaction that follows the failure of expectation or hopes to manifest. It is also similar to regret. Sa Tagalog, ano ba Tagalog ng dismayado? Ano ba? Ang according sa na-research ko sa Google, pagkabigo. Pagkabigo daw ang Tagalog ng disappointment. Kumbaga sa expression, pag na-disappoint tayo, ano bang mga expression natin? Ano ba yan? Uy! Mga ganun, di ba? Ano ba yan? Sa Arabic, Kaysyada. Sa Batanggenyo, Aisha. Gayon na, naging ganre pa. Ganon, di ba? So marami pong, wala, hanggang doon lang, hanggang Batanggenyo lang yung translation ko. Marami pong pagtanggap. Marami po tayong version ng disappointments. So, tingnan po natin dun sa passage po ng sa Luke, sa John 11. So, verse 21, sabi po dun, Martha said to Jesus, If you had been here, Lord, my brother would not have died. So, parang ang sinabi po ni Martha, Panginoon, kung nandito ka, hindi sana mamamatay ang kapatid ko. And at verse 32, sinabi din niya ni Mary. Sabi niya, si Mary, she fell at his feet. Lord, she said, if you had been here, my brother would not have died. Martha and Mary and Lazarus are very close to our Lord Jesus Christ. If we will read the Gospel in Matthew, Mark, Luke, and John, itong tatlong magkakapatid na ito ay napakalapit sa puso ng ating Panginoong Jesus. So both of them, Martha and Mary, both of them truly believed that Jesus indeed had the power to heal Lazarus. Naniniwala sila, they have faith that Jesus has the power to heal their brother. Pero bakit ganun po yung nasabi nila dun sa passage po natin? If only Jesus had come earlier. Yun po yung sinabi ng dalawang magkapatid. They were disappointed because hindi dumating sa tingin nila, hindi dumating sa tamang oras ang Panginoong Jesus. Sabi nga, if only you had been here. Have we ever felt this way? Did we ever had disappointments in our lives? Who among you have not experienced disappointments? These are some of the reasons for our disappointments. Una po, number 1, unanswered prayers. Kadalasan iniisip kasi natin pag may hinihiling tayo sa Panginoon at hindi nangyayari to, ang iniisip natin hindi tayo sinasagot ng Panginoon o hindi tayo naririnig ng Panginoon. For example, if only God answered my prayers, I will not be in this mess. Kung sinagot lang ako ng Panginoon, wala ako sa magulong buhay na to.
Or, if only God granted me this career. Sa atin na nagkatrabaho dito sa Saudi, we are so blessed. Kasi kung ikukumpara natin sa mga kababayan natin nasa Pilipinas na hanggang ngayon ay walang trabaho, tayo na nabiyayaan tayo ng trabaho dito, we are really blessed. So, for some Christians, yun yung malaking disappointment nila, na if only God, kung binayaan lang ako ng magandang trabaho ng Panginoon. Madalas, kahit Kristiyano na tayo, nagtatampo pa rin tayo sa Panginoon. Guilty ako dyan. Pero minsan kasi, di ba, pag close mo na ang isang tao, minsan may mga tampo-tampo ka rin on the side. Minsan talaga, hindi natin din maiwasan na pag talagang we are praying for something na talagang napakamahalaga sa atin at hindi kagad na ibibigay ng Panginoon, may part of us is nagtatampo. Second reason for our disappointments, failed expectations. Before expectations are not met, we tend to blame it on someone else. Example, may mga nagsasabi, kung iba na lang ang naging magulang ko, hindi sana ako nagkaganito. So, sinisisi magulang. Kasi, halimbawa, lasinggero yung tatay, tapos naging lasinggero din siya. Lagi nga sinasabi, tatay ko kasi lasinggero, kaya naging lasinggero na rin ako. Hindi niya naiisip, wala namang pumilit sa kanya maging lasinggero. Hindi naman siya tinalian ng kamay at pinainom, di ba? Kadalasan ng mga kamalian natin sa buhay ay naisisisi natin sa iba. Kung tutusin, lagi naman tayong may choice, di ba? We always have a choice. Wala namang pumilit sa atin. At kung meron mang namilit, malamang napapilit ka. Di ba? Amen? Amen. Kasi pa ba kayo? Amen. Amen. Number 3. Reasons for disappointments. Unexpected answers. Or, iba sa hiniling mo o malayo sa plano mo ang matanggap mo. For example, Lord, bakit sa Saudi? Di ba ang hinihiling ko, US, Canada, saka Australia? Bakit sa Saudi? Or, natatawa na ako. Ayoko na yatang sabihin ito, example na to. Or, if you're praying for your future partner in life, sabi na nga ba? Sabi, Lord, bakit siya? Wala na bang iba? Baka sagutin ka na, Lord, naging choosy ka, 40 na. Choosy ka? Pero di ba ako 40, ha? Choosy lang. Choosy lang. Hindi naman choosy. Amen? So, minsan po ganun, no, pag hindi... Kung bagay yung pinagdadasal natin, hindi yun ang binigay ng Panginoon, we tend, madi-disappoint talaga tayo. Pang-apat, betrayal or broken trust. Ito po siguro yung pinaka malaking disappointment when your trust is broken, parang binetray ka. Most of the time, we get really affected and disappointed when someone really close to us break our trust, especially someone we love. Sabi nga, may quote, sabi, trust is easily broken, but hard to regain. Balik po tayo sa passage natin. Sa John 11, umpisan po natin sa verse 1. Ito po yung background ng story, yung pinaka-context po ng story. Sa verse 1, sabi, a man named Lazarus who lived in Bethany became sick. Bethany was a town where Mary and her sister Martha lived.
This Mary was the